Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 08 April 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Kawikaan, chapter 21. Monday today, kaya bilisan natin at may pasok yung ating mga amo. Kawikaan, chapter 21, verse 1. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Kawikaan chapter 21 verse 2, ang akala ng tao. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Kawikaan chapter 21 verse 2, ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Verse 3, higit na kalugod-lugod kay Yahweh kaysa mga handog ang mga gawang makatwiran at makatarungan. Verse 4, ugaling mapangmata at pusong mapagyabang. Ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Verse 5, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na pagaway walang kahihinatnan. Kawikaan chapter 21 verse 6, ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Verse 7, ang masamay pinapahamak ng sariling karahasan pagkat ayaw gawin ang talagang katwiran. Verse 8, ang langdas ng may sala ay paliko-liko, ngunit ang lakad ng matuwid ay laging wasto. Verse 9, masarap pa ang tumira sa bupungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasamay asawang madaldal. Verse 10, ang isip ng masamay lagi sa kalikuan kahit na kanino'y walang pakundangan. Verse 11, parusahan mo ang mangungutya at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kanyang kaalaman. Verse 12, alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama at siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Verse 13, ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Verse 14, kung ang kapwa mo ay may hinanakit, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Verse 15, kapag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid, ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Verse 16, ang lumilihi sa daan ng kaalaman ay hahantong sa kamatayan. Verse 17, ang taong maluho at mahilig sa alak ay di yayaman, bagkus sa hirap siya ay masasadlak. Verse 18, ang masamang balak sa taong matuwid ay babalik sa liko ang pag-iisip. Verse 19, mas mabuti ang mag-isang manirahan sa ilang kaysa makisama sa asawang madaldal at palaaway. Bakit laging inaan talaga yung madaldal na asawa? Okay, verse 20. Ang bahay, ibig sabihin guys, huwag kayo maging nager, yung asawa ba? Verse 20, ang bahay ng matalino'y napupuno ng kayamanan, ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Verse 21, ang lumalakad sa daan ng katwiran ay katapatan, ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Verse 22, ang matalinong pinuno ay makakapasok sa lungsod na may mga bantay at kanyang maikuguho ang inaasahan nilang muog na matibay. Verse 23, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Verse 24, ang taong makasarili ay palalo at mapang-api. Verse 25, gutom ang papatay sa taong batugan pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Verse 26, ang taong tamad ay nangihingi araw-araw, ngunit ang matuwid ay di nagsasawa ng kabibigay. Verse 27, ang handog ng masama ay kasuklam-suklam sa Diyos, lalo't ang layunin nito ay di kalugod-lugod. Verse 28, ang patutuo ng sinungaling ay di papakinggan, ngunit ang salita ng tapat ay pahahalagahan. Kawikaan chapter 21 verse 29, alam ng matuwid ang kanyang hinaharap, di tulad ng masama nagkukunwang nagpapanggap. Verse 30, ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan ay di makakatulong kung si Yahweh ay kalaban.
Kawikaan chapter 21 verse 31, ang kabayo'y naihanda para sa digmaan, ngunit tanging si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Kawikaan chapter 22 verse 1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Verse 2, kay Yahweh ay pareho ang mayam at mahirap pagkat siya ang may lalang ng kanilang lahat. Verse 3, Kawikaan chapter 22 verse 3, kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. Ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya napapahamak. Verse 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Ang kirot talaga ng ulo ko. Kaya hirap ako magbasa rin eh. Okay, Kawikaan chapter 22 verse 5. Sa landas, iba yung sakit ha. Yung parang feeling ko makirot ba, ganun. Kawikaan chapter 22 verse 5. Sa landas ng masama ay may tinik. O iniisip ko baka poyat lang din ito. Kaya ganun. Ang dami na nating kaya lagi ko talagang dinadasal na lang tayo, fit lang tayo to work parati. Kasi mahirap magtrabaho guys na may iniindang sakit. Okay, Kawikaan chapter 22 verse 5, sa landas ng masama ay may tinik at mga patibong, at ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Kawikaan chapter 22 verse 7, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Verse 8, ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Verse 9, ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Verse 10, palayasin mo ang mga sulsol at mawawala ang alitan at matitikil ang kaguluhan pati pag-aaway. Verse 11, ang magiliw, mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. Verse 12, binabantayan ni Yahweh ang mga nag-iingat ng kaalaman, ngunit din niya pinagtatagumpay ang salita ng mga mangmang. Verse 13, ang tamad ay ayaw lumabas ng bahay, ang idinadahilay may leon sa daan. Verse 14, ang salita ng mapang-apid ay isang patibong at ang mga hindi nagtitiwala kay Yahweh ang nahulog doon. Verse 15, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo sila ay matututo. Bawal na mamalo ngayon guys, may batas na tayo dyan. Verse 16, ang nagreregalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman ay maiuwi rin sa karalitaan. 30 mga kawikaan. Kawikaan chapter 22 verse 17, pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking mga ituturo. Verse 18, ito ay magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Verse 19, sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. Verse 20, 30 ng kawikang ito, bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. Verse 21, ituro nito sa iyo kung ano ang katotohanan, sa gayon may maisasagot ka kung may magtatanong sa iyo. Number 1. Verse 22, ito yung guys, 30 mga kawikaan. Number 1, verse 22, huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalapisan ang dukha sa harap ng hukuman. Verse 23, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at agawan niya ang nang-aagaw sa mga iyon. Number 2, verse 24, huwag ka makikipagkaibigan sa taong bugnutin ni makisama sa taong magagalitin. Verse 25, baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo. Number 3, verse 26, huwag kang mangangako para sa utang ng iba at ni gumarantiya. Ay, uso yan dito sa Hong Kong, gumagarantor. Yung mga garantor guys, kaya sila pa yung napapahamak pag hindi magbayad yung nangutang mismo.
Number 3, verse 26, huwag kang mangangako para sa utang ng iba ni gumarantiya para sa kanya. Verse 27, kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? Number 4, verse 28, huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. Number 5, bilisan na natin at iinom pa tayo ng tubig. Number 5, verse 29, alam ba ninyo, Kawikaan chapter 22, verse 29, alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Bye everyone. Hanggang dito na lang kasi lumalabo yung paningin ko. Bye everyone. God bless.